Welcome to our third module. Pag-usapan natin ngayon itong dashboard natin. Okay, so unang-una, discuss muna natin itong mga tabs dito. Mas marami siyang tabs kasi ito na yung CEO dashboard. Okay, so dito yung sheet. So ito yung explain natin kay client ito kung paano gumagana. Andito yung mga pinapagawa niya. At ito yung data validation kung saan ito yung source ng data. Okay, ito yung mga customers data na nanggaling dito sa dalawang to. Ayan, galing yan dito. So makikita mo rito, meron ditong Alabang at ditong Las Piñas. Then, dito sa may dulo, ito yung computations ng commissions ng bawat employee sa mga branches nila. Ito yan. So, commission rate, commissions, and magkano yung product cost ng mga product na to. Meron bang services dito? Service type? Okay, wala. Okay, so magkano yung product cost and then computations ng income nila. Ililess na yung yung commission, product cost, yung discount, ito yung discount and ito yung income ng bawat product. Okay, so meron tayong highlight natin yan kasi napaka-importante itong portion na to. And gumagamit din tayo ng ng ito, VLOOKUP. Ito importante ito. And then, product cost, I think, yes. Meron din tayo dito. Ito may VLOOKUP ng Tapos ito rin. Ito wala. Yan ito. Dalawa lang pala ng dalawa. Okay. And itong VLOOKUP na to. Ito. Ang ibig sabihin yan, kapag may nag-order na gold membership, automatic na mag-a-appear dito kung ilan yung commission rate. So yan, nakikita yan dito sa may data validation. So nilalagay lahat dito ng commission rate para just in case na pag na sense or nakita ng system na may nag-order ng ito na product, automatic mag-a-appear ng 25% dito. Okay, so check natin itong gold membership. So gold membership, pag nilagay natin dito ng 30%, pagdating dito, bago siya ng 30%. Okay, kasi naka-gold membership siya. Ito yan. Pag binago natin yan ng 5%, so magiging 5%. So ibig sabihin, every time na may nag-order dito sa customer's data habang may nagta-type dito at pinili niya kung ano yung services na kinuha ng customer, automatic mag-a-appear na rin dito at yung commission rate nandito na rin. Automatic na rin siya. Pati yung product cost, yan, yung supplier cost o product cost. So, ibahin natin ito. Supplier cost. Yan. And then yung income. Okay? So, itong VLOOKUP na to, aralin nyo kung paano ginagamit to. So, example, itong MM na to, ibig sabihin, ito yun. Okay? Tapos, yung data validation and DG. So, bakit ginamit yung may dollar doon? So, kasi itong dollar na yan, naka-steady kasi yan. Check natin sa my DG, data validation, D. Ito yung D, kasi ito yung G. Okay. So, I think pwede rin yata na na walang dollar ito. So, subukan natin. Wala. Ayun. Okay, so subukan natin kung may mababago dito. Yung 20%. Kung may nabago. Wala. Ito. Wala din. Ito 20. Ito marami. 30, 30, 30, 30. Check natin kung may nabago. Wala. So, ibig sabihin, kahit wala yung yung dollar sign, pwede yun. Okay. So, ang purpose ng dollar sign ay para dun sa para dito sa may dashboard. Para ito yung hindi gumagalaw. Hindi gumagalaw. Unlike kasi ito kasi, pagka drop down mo siya na ganyan, gumagalaw yung ito kasi naka-MM na kasi to eh. Pagka naka specific yung yung target niya. Like example, ito, M5,
Tapos, enter mo. Pag ganyan, ibig sabihin, specific yung ano niya. M5. Yan. Okay. So, yan. Napaka-specific yung target niya. So, kapag, ang ibig sabihin nun, kapag na-sense niya na mayroong gold membership dito, bibigyan niya yung 5%. So, pagka drop down natin yan, walang pagbabago yan. Kasi, pati yung eto, nagbabago din. Pagdating sa baba, bababa din yan. Pagdating dito, bababa din yan. Unlike kasi itong natin, ito, kinuha na niya ng whole na column, which is much better yon para sa akin. Okay. At yung VLOOKUP, yung dollar na yon, kapag ka mamaya explain ko na lang yun, mahirap i-explain dito yung dollar. Okay. Kasi lahat kasi nagmo-move. Ito, walang dollar sign. Ito, wala din to. Tanggalin natin to. Okay, then okay, so aralin itong VLOOKUP kung paano nagamit ito. Example, data validation, DG, bakit 4 hindi 3? Kasi itong data validation dito, so yan, bakit 4? Kasi 5%. Bakit 4? Kasi pagdating dito, yun ang kinuha niya. So, 1, 2, 3, 4. Okay, yan yun. So, pagka kinuha natin dito ng 3, okay, pag kinuha natin ng 3, magbabago na yan. Okay, ang kinuha na niya ay ito, 500,000. At since naka-percent itong column na to, ginawa niyang percent. Okay, pag ginawa natin 2, ang kinuha niya ay yung ito, 166,000. Okay? So, kaya lagay natin dito 4. Yan. Parang kukunin niya ay yung yung ito pang-apat. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay? Then, pagdating dito sa may commission, ang commission ay Q5 times S5. Wala nang iba, yun lang. Ito, kung maguguluhan kayo nito, may reason kung bakit meron yan. Nilagay ko yan. Kasi, pagka drop down mo hanggang sa pinakababa, makikita mo rito, walang data. Yan ang reason kung bakit may ganito. Okay, may mga ganyan. Kasi gusto ko, pag walang data dito, wala din data na makikita rito. Kapag wala yon, eto magiging 0, 0, 0. At ayaw natin na mangyari yon. Okay, kasi maruming tignan yun. Example, no? Okay, so 30% times ito. Okay, so pagka drop down mo siya, makikita mo, yan o, 0, 0. Okay? So ayaw natin na may ganyan kasi maruming tignan. Hindi siya maganda. Okay, kaya nilagay ko siya ng ganyan. Para pag walang data, wala siyang wala talaga. Okay. Yung supplier cost, same din sa VLOOKUP natin. So, ito. So, yung data validation, DE, tapos 2. Data validation, D. Ito yung D, tapos E. Ito yun. So, ito yung kinuha niya. So, ito yun. Then, yung income naman. So, ito. So, ito, kailangan, magkaroon siya ng, ito, kailangan malinis to. Kasi meron siyang 0 dito. Okay. So, ang gagawin mo lang, okay, so copy. Then, punta ka sa my ChatGPT. Please make this blank if no data to show. Okay. Yan lang. So, kasi ganyan lang kasimple. So, hindi na natin kailangan pahirapan pa yung sarili natin. Kakaintindi kung ano yung mga gamit ng mga yan. Kasi meron naman tayong ChatGPT. Tama ba? Okay. So, makikita niyo 6,632. Tignan natin kung magbabago. Pag hindi nagbago, ibig sabihin tama yung formula. Okay. Yan, nawala na siya. And then, ilagay natin hanggang sa pinakataas. Yun. Mukhang nagbago yun. Tignan natin.
Okay naman. Okay, so yun. Okay. So, meron pa ba? Meron pa ba tayo nakalimutan? Okay, yun. Ngayon punta naman tayo dito sa, bago tayo pumunta sa my dashboard, dito muna tayo sa search and filter. I think meron tayong kailangang idagdag dito kasi wala dito yung ano, yung ito. So, ang kokopyahin natin hanggang V sa may search and filter, punta tayo dito. Tapos, ibaba natin. Tama, hanggang V naman pala, nakuha nyo yung hanggang V. Okay. So, ito yun. Tama, tama. So, 3% method. I-highlight na lang natin to para commission rate, search and filter. Highlight natin. Okay, para pareha sila. Parang mas maganda yung green, no? Parang mas okay yung green. Check natin, parang mas okay yung green. Okay, so green, yan. Okay, so eto, bawasan natin ng isa. Tama ba? Binawasan ba ng isa to? Search and filter. Ito, dalawa lang to. Ang reason yung bakit kailangan natin bawasan kasi para bumilis yung loading nito. So, kailangan natin bawasan to. Then, punta tayo dito, alagang. Tapos, dito, C17, C18. Please remove C17, C18 from this formula. So kung makikita ninyo, hindi na ako nagme-memorize. Pero kung may mga time na kailangan natin aralin itong mga to, kung saan niya kinuha. Kasi mahirap kasi pag magdepende tayo kay ChatGPT tapos hindi natin inaalam kung paano yung yung paano saan niya kinukuha mga to. Kasi may mga time kasi na kailangan mo rin aralin para just in case na hindi masundan ni ChatGPT yung command na yung prompt na ibibigay mo sa kanya, kailangan na ikaw yung gagawa. Okay. So hindi nag-highlight yung 17 and 18. So ibig sabihin tama. So next na kailangan natin gawin diyan ay i-delete natin 'to. Delete. Saan ba yung delete dito? Delete yun. So, check natin. Ayun, meron. Okay. So, dapat dalawa lang talaga. Hindi pwedeng tatlo or apat. Kasi, babagal kasi yung loading nito. Pag marami na yung data, babagal. So, ayaw natin na mangyari yon. Dapat good shot tayo sa mga customers natin. At, take note, tuwing gagawa tayo ng project, wag nating imi-meet yung expectations ng customer. Dapat, beyond expectation tayo lagi. Okay, hindi mababang expectation kundi dapat malampasan natin yung expectation niya. You know why? Kasi importante itong ginagawa natin kasi eventually after nito pag nagustuhan nila, meron pa rin silang i-order sa atin. So, pag may order sila, ibig sabihin meron tayo ulit trabaho. Okay, itong expense naman. So, merong formula dito. Yan. So, aralin niyo to. Ibig sabihin nito, pinag-combine natin yung expenses ng dalawang branch. So, ito na yun. So, aralin nyo kung paano ginagamit itong import range, itong mga yan. Aralin nyo lahat yan. Okay? Ito, hindi ginagalaw yan kasi nakalink yan sa dashboard. Okay? So, dapat, pag nag-update ako sa dashboard, dapat ito, update yun to, mag-update. Ano na to? Size, I think 35 yata yun. Yun, okay. Tapos may 1 doon. Okay, lagay natin. Dapat 3. Then, drop down natin. Okay. So, yung alabang,
Ito yun. Teka lang. 13. Lagyan natin dito 13. Para pare-parehas. Kaya dapat malinis lagi yung ano natin, yung ginagawa natin. So yung formula, aralin nyo rin to. Meron tayong formula dito sa Alabang. Meron dito tayo sa Las Piñas. So, ibig sabihin yan, ang ilalabas mo na data dito, ang ipupull out mo na data ay Alabang lang. So, expenses, eto, mayroon siyang dollar sign. Why may dollar? Kasi gusto natin naka-fix lang yan. Saan ba yung expenses D? Saan yung D? Eto. Okay, kung makikita nyo, naka-highlight ito, hindi na sinama yung ito na taas sa taas. Kaya kailangan natin i-adjust. Ito, hindi na kailangan ng dollar to, I think. Kasi fixed naman yan. Kaya dapat, ito lang yan. Same with here. Okay. Then, expenses. Ito, ganoon din to. Dapat wala nang ano to. Okay. Then, is equal to J, ito. So, ito dapat yung ano, yung naka-dollar. Kasi naka-fix lang siya dyan. Ito, naka-dollar dapat. Okay. Hindi na kailangan i-dollar kasi ito pala hindi pala naka-fix. Naka-fix na pala to. Ito, naka-fix na yan. Naka-fix to, tapos naka-fix to. So, hindi natin talaga kailangan ng dollar dito. Ito rin. Mamaya explain ko sa inyo kung bakit kailangan ng kailangan yung dollar. So, mga IT natin, I think alam nyo na yan. Okay. Enter. So, mamaya explain ko yan. Ayan, meron pa ba? I think wala na. Aralin nyo lang mga to. Yung mga formula natin. Ito, Las Piñas. Kaya Las Piñas lang yung data na kinuha niya. Ito. Yung birthday, I think na-explain ko na to dun sa kabila. Dito tayo sa inventory. Ang inventory naman, ito yung inventory natin. Ito, meron tayong formula dito. So, kinuha niya lahat ng data from data validation. Ito yung mga product natin, D5. Ito. Start from 5 or 6. Ganun. Inventory. Then, itong beginning inventory, kung ano yung existing na stocks nila ngayon. So, bibilangin nila yon, nilalagay nila dyan. Total stocks received, ito naman, nakalink ito sa stocks in. So, pagka, ito may formula dito, ito yung formula na nanggaling dito sa data validation para sa mga products. So, pag may dumating na, na stocks, ito walang stocks tong silver. Actually, medyo, itong part na to, medyo, kailangan kong kausapin yung kliyente natin. Kasi, wala namang stock sa gold membership, kasi membership yan. Wala namang stock sa silver membership. Ang stocks dapat ay nasa wala din dito. Okay. Wala din dyan. So, dapat product yung Ito kailangan kong kausapin yung kliyente natin dito. Pero for demo purpose only or for educational para ma-explain ko sa inyo na maayos, nilagyan ko na lang muna. Pero sa tao lang, kausapin ko sa kliyente dito. Kasi wala namang stocks ang membership, ang silver. Meron dyan, package yan. So, ang tanong, ano yung mga products na kasama sa silver membership? Pero, eto kasi, stocks in. So, ibig sabihin, wala naman dumarating na stocks na silver membership. Walang dumarating na stocks na gold membership. Kasi membership yan. So, ang dumarating ay yung mga product. Example. Ayan. Eto, extension, eyelash, makeup, yan yung mga dumarating. Pero yung mga package, wala yun. Kaya kailangan kong kausapin yung customer. Pero for demo purpose lang o for educational purpose sa inyo, for training, nilagay ko na. Okay, so every time na may mag-encode dito, like example, itong gold membership, 89. Okay.
Ayan, may pumasok na 89. So, automatic na yan, nag-i-encode na yan. Then, yung total out, ito naman, automatic din na pag merong nag-encode dito na ano na customer dito, automatic din na merong nadideduct dito. Ito ang total out, dapat ito wala to kasi membership din to. Dapat ang mga nandito lang ay yung mga products. Okay. And then, check nyo na lang yung mga formula nito. Yan, check nyo na lang, aralin nyo. Then yung others, ito, ni-request din ng client ito. Naglagay siya ng others kasi from time to time kumukuha siya ng stocks from warehouse na hindi na dumadaan dun sa hindi na dumadaan sa tamang proseso, parang ganun. Kasi like example, yung merong kliyente na nagpa-service. So mahaba yung buhok. Siyempre mas maraming product yung kukunin nila. So minsan sumusobra, minsan kumukulang. Kapag nagkulang yung nilabas nila na product, kumukuha sila ng products dun sa loob. Dito nila nilalagay. So yun yung request nila. Okay, so remaining stocks. Okay, so ang remaining stocks is beginning inventory, yung stocks right now. Plus yung 89 na na-receive from stocks in minus yung total out. Yun yung remaining stocks. And then ito, meron tayong apat na na variant ba tawag doon? Okay, meron tayong sufficient, low stock, and then restock. So ano yung gamit nito? So eto, pagka 1,000 and above yung stocks, mag-sufficient siya. Ito yung kulay. Kapag ang stocks ay nasa 500 to 999, magiging low stock siya. Pagka ang stocks ay 499 and below, ang status niya ay magiging restock. So, si customer yung maglalagay nito. Pero tayo, lalagyan din natin para ma-testing natin ito. Okay? So, since nandito na lahat ng mga status, so pwede na natin i-filter out kung sino yung mga restock, sino yung mga sufficient, at sino yung mga low stock. So, yan. So, tapos, ayan, yan na yun mismo. Ito, kailangan kong ayusin to. Dapat may taas ko. So, mamaya ayusin ko yan. Okay? And, meron pa tayong isang video. Explain ko tong dashboard. So, kita-kits na lang tayo sa next na video. God bless.